po. Kaya marami-rami po tayo ngayon. Ay kanina po binanggit na malapit na po ang mahal na araw, ano, yan. Makakakita na naman po tayo ng mga kababalaghan sa kalsada. Di po ba? Meron dyan, sinasaktan ang kanyang sarili. Meron dyan, nagpapapako sa Pampanga. Ngayon, hindi na sa Pampanga, kahit siya nagpapapako na. Yan po, ay hindi po kagalakan ng Panginoon yan. Malungkot po dyan ang Panginoon. Bakit? Iniinsulto natin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po, basta po tayo banalig, si Kristo ay ating Panginoon at sa tagapagligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po ang gagawin natin. Huwag tayo maniwala doon sa mga taong nandiyan na pumaparada at sinasaktan ng sarili. Sayang lang yan. Pagsakit sa kanilang sarili. Pagkatapos po niyan, Lunes, kung saan-saan magiinuman, nandun ang mga Kristo-Kristo, mga binapalo. Kaya po malaking insulto yan sa Panginoon. Subalit tayo po ay hindi tayo naniniwala doon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sa umaga pong ito, ating pong ang ating pong pag-aaralan ay dalawang tao, isang mayaman at isang mahirap. Tandaan po ninyo, kayo mga nagba-Bible study, maganda po ito sa mga Bible study, itong topic na ito. Nung ako nagba-Bible study, tinatopic ko ito sa mga Bible study, lalo sa binitagan. Pag nakita nila ito, narinig, gustong-gusto nila ito. Sinabi ni Yahweh, Isaiah 42:1. Ate po, kung mayroon kayong Bible, ay inyo pong tingnan. Yan. Mamaya, kung in IB version, dan i-English natin mamaya pagkatapos ko babasa. Ito po ang sinabi. Ito po si Isaiah, major prophets po ito, kung yung tatawagin. Sa Bible, siya po ang pinaka-maraming prophecy ang patungkol kay Jesus. Napakahusay po nito ni Isaiah. Kaya po siya ang hinipo ng Panginoon na magsalita o ihayag sa Biblia ang tunay na lingkod ng Diyos. Babasahin ko po. Narito ang lingkod ko na aking hinirang. Tandaan po natin, ang aking pinili at lubos kong kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Siya ang magpapairal ng katarungan sa lahat ng mga bansa. Yan mo nga sa English. Napakaganda po sa English. In IB version. Here is my servant. Mo? To whom I uphold, my chosen one, and whom I delight. I will put my spirit on him, and he will bring justice to the nation. Kaya natin,
Wala pong sa ibang talata, kasi po ito synoptic gospel. Pag sinabing gospel at synoptic, ito po ay dalawang salita. Either Matthew or Marcos. Kaya po tinawag itong synoptic gospel. Kaya po ay nakita natin dito na walang iba na ating pupurihin lalo't kayong mahal na araw. Walang iba. Ito pinili ng Diyos na siya ang dapat kalugdan. Pinili ng Diyos. Ibinuhos ko ang aking sarili, ang aking espiritu, at siya'y ang magpapairal ng katarungan sa bansa. Walang sinabi po rito kung sino, kundi Jesus lamang ang tinutukoy ng Biblia na dapat siya lamang ang Diyos na dapat sambahin. Ito'y pinili, ang sabi ni Isaias, kasi kinausap dito sa Isaias ng Diyos. Siya pinili na walang iba na kinalulugdan niya. At ang Espiritu ibubuhos ko sa Kanya. Buong bansa ibinigay ng Diyos. Ang tinutukoy po rito, walang iba kundi si Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po ang tinutukoy dito. Si Jesus na makapangyarihan sa lahat. Nakatulad po niyan, mahal na araw na naman. Marami tayong makikita dyan na palo dito, palo doon. Pako dito, pako doon. Si Jesus lamang ang dapat natin sundin. Siya ang pinili, kinalulugdan, ibinuhos sa Kanya ang aking espiritu. Ang nagsasalita po dito, ang Diyos ang nagsasalita, ngunit ito in-interpret ni Isaias. Kaya po, maliwanag na sinasabi ng Bible, si Jesus lamang, wala ng iba, sapagkat siya ang pinili na binuhos ng Diyos ang Espiritu kay Jesus. Kaya po, kung ating makikita, walang iba, sa Jesus, maging mga taong nagkasala, pwedeng lumapit kay Jesus. Mga taong hinahanap ang kanilang kapayapaan, pwede tayong manalangin. Mga taong may sakit, may mga karamdaman na hindi na gumagaling, kay Jesus, lumapit. Hindi sinabing lumapit ka kay ganito sa mga kahoy, mga bato. Kundi kay Jesus, siya lamang ang espiritu, ang aking espiritu. Siya ang magpapairal ng katarungan sa buong, hindi lang Pilipinas ang binabanggit dito, buong nation. Kaya po, baliwanag ang sinasabi rito. Sa ibang talata po, kay Marcos at kay Lucas, kasi po ito synoptic gospel, nagsalita si Lucas, nagsalita si Matthew. Sinabi doon na kinalulugdan. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Pero dito walang talatang makikita. Kaya ako po naghanap. Naghanap. Para ipaliwanag sa inyo na walang ibang tagapagligtas, maniwala kayo, kundi si Jesus. Ano man ang buhay natin, may mga sakit tayo, kay Jesus tayo, manalangin. Sinasabi natin na hindi nagpapagaling? Hindi po. Marami tayong makikita na gumagaling. At lalo na yung gusto mo sa buhay mo, gusto mo makapag-aral, gusto mo ma-empleyado sa magandang buhay, gusto mo mag-asawang pugi o magandang babae, Jesus kayo manalangin. Walang iba. Tandaan po natin. Kaya po itong introduction natin, Isaiah 41 o 42, 1. So, salamat po sa ating pag-aaralan. At gayon po,
mayroon tayong ayan. Mayroon po tayong babasahin sa Biblia. Isang pulubi, dalawang lalaki, isang mayaman at isang pulubi. Hindi po pakinggan, makinig po kayo sa mga nagbabible study dyan. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan?" Humihingi itong mayaman na ito na magkamit siya ng buhay na walang hanggan. Na katulad natin, na mamamatay tayo. Pero ang buhay natin dito, iba sa langit. Doon, matagal ang buhay natin. Everlasting life ang pangako sa atin ng Panginoon. Ngayon, dito, edad 40, lalo ng mga lasinggo, nagpupuyat kung saan-saan dyan, uwi sa magulang, gabi-gabi na, nagkakasakit. Ayan. Ang buhay natin, yan ang katugunan ni Jesus. Katulad nitong mayaman na ito. Pero tingnan natin kung anong ginawa dito sa mayaman na ito. Nagtanong, isang pinuno, ulitin ko po, na ng bayan, may isang pinuno, hindi ko alam kung ito congressman, o mayor, o barangay, isang pinuno ng bayan. Matino po ito. Pinuno eh. Nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Maging tayo, yan ang gusto natin. Makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ba ang mga utos, the Ten Commandments? Alam mo ba ang mga utos? Huwag kang mangungalunya." Sa gayon, mahirap magawa ito. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan, at igalang mo. Ito, napakaganda. Sabi ni Jesus, igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, sumagot ang lalaki, ang lahat pong iyan, tinupad ko na. Matalino po ito. Tinupad ko na. Mula pa no pagkabata ko. Pagkarinig dito, sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ang sabi diyan, ipagbili mo ang lahat pong, sige pa. Ari-arian, ipamahagi mo sa mga dukha upang sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ngunit balungkot ang lalaki nang narinig ito sapagkat siya ay totoong napakayaman. Pagkatapos po nitong lalaking ito, hindi man lang nagpaalam, alis na ako. Salamat sa iyong salita. Pero tingnan natin, sinunod niya raw ang lahat. Magnanakaw, mga ngalon niya, at napakabait nito, ng bayan. Ang tao ganon. Makita mo sa personal. Pero ang puso, hiwalay sa Diyos. Di mo ba?
Kaya itong taong ito, sinabihan siya ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng mga ari-arian. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka sa akin. Malungkot ang lalaki nang narinig yon sapagkat siya ay napakayabang. Tinalikuran, di ba na nagpaalam? Kaya ito, sinasabing marunong pero tanga. Hindi niya ibig ang kaligtasan na inaalok sa kanya ng Diyos. Ganyan din po tayo. Sa mga taong may mga makakapalang bulsa. Makakapalang bulsa. Mayaman, may kotse, sarili. Pero, tandaan po natin, mayroon silang Diyos. Pero, hindi sa malayo sa kanilang dibdib. Ano kaya kung si Henry ito? Alam si Henry nagpunta kay Jesus. Henry mayaman ka pala. Oo, mayaman ako. Ipagbili mo ang lahat mong SM. At pagkatapos, ipamigay mo sa mga mukha. Siguro marami. Pwede kaya kay Henry siya? Hindi. Ganon din po ang tao. Kahit mayaman ka, hindi mo pagbibili ang pinagpaguran mo. Pero itong lalaking ito, nagkamali siya. Dahil sinabi sa kanya ni Jesus, ang sabi diyan, pinuno siya ng isang bayan. Bakit mo ako tinawag ng mabuti? Aking Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ba ang mga utos? Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang tatayong sinungaling. Higalang mo ang iyong ama at ina. Ano sabi ng lalaki? Napakaganda ng kanyang sagot. Tingnan nyo. Sinabi ng lalaki, opo, ang lahat ng iyon, tinupad ko na mula pa ng pagkabata. Di ba bait? Di po ba? Mabait. Pero nung siya nagnegosyo, may naging katungkulan sa bayan. Tinalikuran niya sa Jesus. Di po ba? Ganyan po ang tao. Walang taong ang kayamanan niya ipagbibili. Pero tinutukoy niya ni Jesus, ang kanya, hindi ipagbili ang kanyang sarili. Ipagbili mo sa akin ang iyong sarili, hindi yung kayamanan. Yung tinutukoy niya ni Jesus Ipagbili mo, ibigay mo sa akin ang iyong sarili at magkakaroon ka ng buhay sa langit. Diba? Akala nung mayaman, ipagbili yung kayamanan. Ang tinutukoy niya, inuulit ko, ang tinutukoy ni Jesus, ibigay mo sa akin at ako magmamaniobra ng iyong buhay kung nandito ka sa akin. Subalit, walang nangyari po. Tumalikod ang lalaki. Sabi ng Bible, tumalikod. Hindi ba lang nagpaalam? So, kaya sa tao po, mayroon mang kiwala. Masarap ba na ating pagkain? Masarap ba na ating pananamit? Huwag kang iniinsulto mo ang Panginoon. Na sinasabi mo, mula pa pagkabata, alam ko na yan. Pero tingnan mo na siya lumaki ng negosyo. Naging masama ang kanyang buhay. So, ano ba pinaka-subject yan? Napahamak ang taong ito sapagkat hindi niya tinanggap ang inaalok sa kanya ni Jesus. Kaya ito kung pag-aaralan natin, napahamak. Wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi siya makakapasok doon sa trono ng Diyos. Wala po. Maaring mayroon siyang buhay, pero sa impyerno siya mapupunta. So, ganun ang nangyari dito sa mamang ito.
I-reverse natin sa isa pang ah, sa isa pang ito, dito na. So, nakita natin ang mga taong, hindi ko naman sinasabing lahat ng mayaman mapapahawak. Mayroon din mga mayayaman na mga matitino at talagang sumusunod sila. Alam mo, may pabrika, sumusunod sila sa kung anong utos ng gobyerno. Sinusunod nila yon. Pero karamihan ng mga mayayaman, ginigipit pa nila ang buhay ng isang mahirap na tao. Kaya po ito, nakita ni Jesus na malungkot ang lalaki. Sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Nandiyan po ba natin itong mayaman? Yeah. Ito po naman isang buksan mo nga, hindi ka mabuksan. May isang lalaking bulag. Lucas 18 verse 35 to 43. Yan. Tandaan po ninyo ito. Maganda ito sa Bible study. Kung kayo nagtuturo, saka maiksi lang pati. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan na nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Bulag po. Siyempre, bulag. Wala siyang alam sa... Basta narinig niya, kumbaga sa labo-labo ang mga tao. Nagtutulakan. Kasi nakita nila si Jesus na nagdaraan. Nagdaraan, ang sagot ng mga tao, nagdaraan si Jesus, natagan na. Sabi nila sa kanya, yun ang sagot ng mga tao. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sumigaw po siya dito. Pero, sinaway siya ng mga tao. Ang ingay-ingay mo naman. Kumbaga sa ano. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan. Ngunit lalo pa siyang nilakasan kanyang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, itinanong siya ni Jesus, ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ito, kapakaganda. Kaya lagi tayo magtatanong kay Jesus. Huwag nating kalilimutan ano man nangyayari sa buhay natin. Lalo na sa pagpipray natin. Tatawag tayo, titingala tayo sa langit. Hindi titingala sa loob. Yan. Hindi kaya ang ating panalangin ay sa puso. Yan. Katulad itong lalaking ito. Sinaway siya. Huy! Ang ingay mo. Siguro, naingayan. May mga ibig sabihin din itong mga nasa unahan sa kanya. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag, itinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Yan po ang lagi nating itatanong sa Panginoon.
Ano ba? Ano ba ang gusto mo, Panginoon? Ang Diyos ay sumasagot. Tandaan natin, pag ikaw nag-pray na mula sa iyong dibdib, tingala mo sa langit. Ang Diyos hindi bingi. Ikaw ang bingi. Ikaw ang bulag. Ha? Kaya ang Diyos madaling mapaghabag ang kanyang loob. Kapag ikaw may kahilingan, may sakit ka, may cancer ka, problema mo sa pamilya, magulo ang iyong asawa, tumingala ka kay Jesus. Ano ba ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Ito ang sagot. Panginoon, gusto ko po sanang makakita muli. Tandaan, ito para makakita muli. Itong bulag na ito, hindi bulag kasi gusto niya makakita muli eh. Dati siyang, siguro, nasundot ang kanyang mata. Naglalasing siguro, nakipagsuntukan, magulo buhay. Kaya siya nabulag. Ganyan po tayo. Ang Diyos, hindi bulag. Tayo ang bulag, tayo ang tamad. Nandyan ang Diyos na lagi tayo sinusubaybayan kahit sa kapagpunta. Kaya tumangin si Jesus, ipinatawag ang bulag. Paglapit sa bulag, itinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Yan, tinatanong kayo ngayon ni Jesus kung anong gusto gawin. Panginoon, gusto ko po sanang makakita muli. Ano ito? Dati ito siguro hindi bulag. Nakalagay dyan eh. Panginoon, gusto ko sanang makakita muli. Sagot niya. Ito. Sinabi ni Jesus, makakakita ka. Pinagaling ka na ngayong pananampalataya. Kung mayroon tayong hinihingi, magulo ang pamilya natin, ang mga anak natin o kapatid natin o sa bahay, para tayo pinaghalong kalamay. Kung anong hinihingi mo, ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Tandaan mo, kung anong sinabi dito sa bulag, sinabi rin ito sa atin. Yan. Makakakita ka. Pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Ay, wala. Kung minsan tayo, wala tayong pananampalataya. Ay, nako. Paano ba itong buhay natin? Puro problema. Problema mo, hindi ka tumatawag sa Diyos. Tandaan ninyo ang panalangin. Sino man sa atin, bukas ang tainga ng Panginoon. Bukas ang tainga. Hindi bingi ang Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Ano man ang gusto mo. Nagtatrabaho ka. Panginoon, sana umasenso ang buhay ko. Panginoon, may problema ako sa anak kong isa. Itawag mo sa Panginoon. Kumpletuhin mo ang pagtawag mo sa Panginoon kung ikaw may problema. Noon din nakakita ang bulag, nagpuri sa Diyos, sumunod kay Jesus. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Kita natin. Itong bulag na ito, siguro ito pinagtatawanan. Nakakita. Pero nung naglakad siya, hindi na bulag. Nagpuri ang mga tao dahil sa kanyang ginawa. Sa paglapit niya sa Panginoon, hindi siya pinabayaan. Dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin. Maraming tao ang naging Christian dahil sa bulag na yon. Nandiyan sa Biblia po eh. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Silang lahat. Yan. Naalala ko anong araw, bago pa ako yan sa Bilyalabok. Hindi linggo. Mayroon dalawang lalaki. Yung isang may dalang pamalo.
Ang kalaban, yung mga nagtatricycle doon sa kanto, sa kabilang kalye. Sigaw ng sigaw. Ngayon, kung siya may pawalo, hindi lumapit. Nakita ko, yung mga tao, nagsasara ng bintana, nagsasara ng pinto, winawas-awas niya yung tao mga tao. Hindi ko naman alam na nag-aaway. Pero ako dumaan doon sa may dalang kahoy, hindi man lang ako tinanong. Pero yung mga taong na doon, mga takot. Kaya po, kapag tayo na sa Diyos, iingatan po tayo. Iingatan po tayo. Noon din, nakakita ang bulag. So, itong bulag na ito, siguro nung ito bulag, hindi pa pinagagaling ni Iso. May mga ginawa itong hindi karapat-dapat sa Diyos. Hindi natin alam, none in the Bible, wala sa Biblia. Pero hindi siya mabubulag kung wala itong ginawa. Kasalanan, o di kaya nakipagsuntukan, kaya siya nabulag. Pero sabi niya, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Kaya ang pananampalataya natin, huwag natin alisin sa buhay natin. Maniwala tayo na mayroon Diyos na nakikinig sa atin. Kapag time ang inyong puso sa panalangin, maniwala po tayo, nakikinig. Walang sino man na lumalapit sa Diyos na sinasabi ng Diyos, umalis sa harap ko. No. Sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan po pangako sa atin ng Panginoon. Kung tayo, pagal na tayo, huwag natin kukunin ang kordo ng plansa na tayo magbigti. Tumawag ka sa Diyos kung may problema ka. Madali magpatawad ang Diyos. So, sumunod siya. Noon din, ang bulag, nagpuri sa Diyos. Sumunod kay Jesus. Kita na to. Siguro to naging teacher pag Bible study. Sumunod. Ang sabi diyan, sumunod kay Jesus. Dahil sa kanyang pananampalataya. Yan. Sana ganyan tayo. Maging masipag tayo sa Bible study. Napakaganda kapag tayo by Diyos. Si Kristo ang ipinamumuhay natin. Pwede rin tayo, hindi ko naman sinasabing hindi tayo nagkasala. Pero subalit, huwag nating panatiliin ng kasalanan ay umapaw mas mataas sa atin. No. Gawin yung pandak ang kasalanan natin. Ipag-pray natin kung ano mga problema ninyo. Kaya ang Diyos, ang sabi niya, inuulit ko, lumapit kayo sa akin. 11:28. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat ng mga napapagal ng inyong buhay. Napapagal. Problema. Problema dito. Problema doon. Walang makain. Pagkatapos, ang mga kasama natin sa bahay, problema pa. Sabi ng Diyos, si Kristo po ang nagsasalita dito sa 11:28, Matthew 11:28. Lumapit ka sa akin. Hindi kanino ka lumapit. Lumapit ka sa kapitbahay mo, yung marites. Sa Diyos ka lumapit. Kapag ka lumapit ka doon, ay, si kumpare, alam mo, si kumpare, naku, chismis na yan. Wag po. Ang Diyos natin ang dapat natin papurihan para lagi tayong tinatangkilik ng Diyos. Walang sino man lumalapit sa Diyos kay Kristo Jesus na umalis ka dyan, hindi kita kailangan. No. Come to me. Every day, every night, come to me. So, sa ating pinag-aralan,
Ito po, napakaganda. Ulitin ko. Isaiah 42, yung ating introduction. Narito ang aking hinirang, aking pinili na lubos kong kinalulugdan. Ibubuhos ko sa Kanya ang aking espiritu. Siya ay magpapairal sa lahat. Sa lahat ng bansa. Hindi lang po sa Taytay, kundi whole nation. Si Jesus ang Diyos natin. Maski saan ka magpunta. No. Pag alis mo dito sa lupang ito, tandaan po natin, doon tayo sa langit pupunta. Every one of us will go to heaven or not to heaven. Kaya kailangan natin ang pupunta natin. Ang sabi ng Bible, mayroon na tayong lugar doon. Ang kanyang mga lingkod, ang kanyang naging tapat sa kanya. John 14. Kung yung mga babasa yan, John 14. Basahin niyo yan. Doon mo makikita. May mga bahay na kayo doon. Wala na kayong kagutuban. Kaya po, walang iba. Dito po sa sinasabi ni Isaiah, ibubuhos ko. Ibubuhos din sa atin ng Diyos. Sapagkat kung paano ng Diyos ibinuhos ang Espiritu, ganun din tayo. Mayroon din po tayong Espiritu. Flesh, dalawa po ang natin, katawan, at dan, what is that? The second. Yeah. Tatlo. Kaya po, mag-ingat po tayo. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga pangako. Sa iyong mga pangako, Panginoon, na bagamat kami makasalanan, kung lalapit kami sa iyo na nagpapakababa, isinusuko namin ang buhay namin, Panginoon. Diringgin mo, O Diyos. Kami inyong patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Si Jesus ay sinugo nyo para magbigay buhay at kasaganaan. Panginoon, nagkasala kami. Nagkasala po kami. Kung ano man, Panginoon, ang aming naging kasalanan, alam mo, O Diyos. Pakawalan mo, O Diyos, ang iyong Espiritu sa buhay na ito na kung saan ibinuhos ng Diyos ang Espiritu. Ganon din, Panginoon. Lagyan mo kami ng Espiritu. Espiritu na kung saan, Panginoon, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kagalingan at nagbibigay ng karamdaman, nagbibigay, Panginoon, na gumaling kami sa karamdaman, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mensaheng ito, sa kanilang nakinig, na kung saan ang isang mayaman, marami siyang katanungan. Subalit nung sinabi ni Jesus, ipagbili mo ang inyong ari-arian. Ang buong akala ng ari-arian, ibibenta yung kayamanan. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, kung pag-aaralan natin, ibigay mo sa akin ang inyong buhay
upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Tumalikod ang lalaki, hindi nagpaalam. Kaya po, Panginoon, sana wag po kami ganon. Kung ano man namin hinihiling, Panginoon, kagalingan man sa buhay namin, dinggin niyo po, O Diyos. Ang bulag na kung saan, sumisigaw siya, anak ni David, pagalingin mo ako. Linapitan siya ni Jesus. Dahil mula sa puso ang kanyang pagsigaw. Bagamat may mga taong sumasaway sa kanya, oy, huwag kang maingay dyan. Kung sino-sino sumasaway. Mas lalo niya, Panginoon, isinigaw ang ibig niya, ang gusto niya. Ganon din po tayo. Mas lalo kayo, isisigaw ninyo sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, ito kahilingan ko. Pagpalain mo ang aming pamilya, si nanay, si tatay, mga anak, Panginoon, na maging mapayapa kami. Pagsunduin mo ang aking mga anak, at pagsunduin mo rin kami, Panginoon, ang mag-asawa. Ang gusto ng Diyos ay kapayapaan. Salamat to Diyos. Salamat sa iyo, sa iyong presensya, Panginoon, sa araw nito. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na dito. Sa bawat makikinig, sa bawat nakinig, Panginoon Isus. Dakila ka at makapangyarihan ka. Ikaw lamang ang Diyos na sinabi dito. Ikaw lamang ang Diyos na aking kinalulugdan. At ibubuhos ko sa inyo. Hindi lang ito kay Isaias, kundi sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa mga taong narito. Pagpalain mo sila, O Diyos, sa kanilang pag-uwi na maging mapayapa at ligtas. At mabusog sila, Panginoon, ng salita ng Diyos sa pangalan ng Ama at Anak at sa banal na Espiritu Santo. Tayo pong lahat magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.